Pabawas na ng pabawas ang mga araw para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Pero kasabay niya ng pagtaas naman ng bilang ng mga nahuhuli dahil sa paglabag sa election gun ban. Ito'y sa harap pa rin ng pagsisikap ng mga otoridad para sa pagdaraos ng isang mapayapang halalan. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Habang papalapit ang halalan, tuloy din ang pagsipa ng bilang ng mga lumalabag sa pinatutupad na COMELEC checkpoint. Batay sa pinakahuling datos ng PNP, umabot na sa mahigit 1,500 ang naarestong individual. Pinakamarami pa rin ang lumalabag mula sa National Capital Region o NCR na umabot na sa 499. Kasabay nito ay umakyat na rin sa 1,592 ang nare-recover na iba't ibang klase ng armas. Karamihan sa mga ito ay mula sa police response, sinundan ng ULEO, anti-illegal drug operation, checkpoint at gun buy bust. Pumalo na sa 387,586 ang naisasagawang checkpoint sa buong bansa. Sumampa naman sa 11 ang validated election-related incidents na naitala ng PNP. Samantala, ipinagmalaki ng Police Regional Office 7 ang mahigit 41% na pagbaba sa naitatalang krimen sa kanilang rehiyon nito lang buwan ng Pebrero. Ayon kay Central Visayas PNP Director, Police Brigadier General Redrico Maranan, aabot sa 179 na krimen ang naitala sa kanilang rehiyon ngayong buwan. Mababa ito kumpara sa 306 na krimen na naitala noong Pebrero 2024. Git ni Maranan, resulta ito ng binuo nilang Comprehensive Peace and Order Operational Framework na siyang nakatutok naman sa kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng epektibong police visibility, quick response at operational countermeasures. Binigyan din pa ni Maranan ang mahalagang papel ng publiko upang maresolba ang krimen bilang katuwang ng pulisya para sa pagsusulong ng bukas na ugnayan. Kanya ring pinapurihan ang mga investigador sa kanilang rehiyon sa matagumpay na pagresolba nila sa mga krimen, gayon din ang pagtukoy sa mga nasa likod nito. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.